sa kabaguhan, Radyo Ultra. At oras 7 minutos nakalabay sa alas 3 sa kahaponon. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagulana. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat mga higala, kumusta maing hapon o sanandan na niya nasabta magpadagan sa atong programa ang atong Nuda Veritas, no? Nga mo hantod o muluntad kita hangtod sa alas 4 antak na sa kahaponon. Karon po ang atong available nga contact number mao lang gyapon ang 0955-336-4025 ug ang laing nga contact number maong 0917-704-3210. Atong tagdon ang inyong pangutana pero ayaw palihog limte ang atong sabot daan nga naay ID sa atong programa. Butangi og Nuda Veritas, ay pa paghanay, ay pa isulti ang inyong mga pangutana. Okay? Tagdon ta kana pinaagi sa atong pagpadagan sa atong programa in a very illustrative manner para masabtan ni og maayo sa atong mga sukintig paminaw. Dawaton nato ang inyong pangutana, katong mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal, paningkamutan sa programang Nuda Veritas nga amo nang mabasa, mapasabot diha kaninyo. Yawat na lang kung dili man total nga makatabang na ay pingis-pingis o na ay gamay ay katabang para sa kaalaman, para sa education sa ato mga sukintig paminaw, ilabi na sa mga hilit-hilit nga mga dapit. Nga dili gilayon sila makaduol sa ilahang masumbungan sa maong problema, gumikan lagi sa kakulangon, gumikan sa kawadon sa ilahang pamahon-pahon. Karon nga po na, dito maglangan, kuwatan na itong inyong tagsa-tagsa ka mga pautana unya dayon na ato na basahon. Dito maglangan para daghan ang atong matagad nga pautana. Unang pautana atong hatagan og pagtagad dinhi. Magka-condition ba ang namatay nga dili bahinon ang property sulod sa 15 anyos Ultra Frank? Grabe sab ni siya, no? Magka-condition ba ang mamatay nga dili bahinon ang property sulod sa 15 anyos? Okay. Nala sige. Naamagoy uban tuod nga mga tagtungod nga gatinga-tinga na himalatyo na unya dayon na makapanugon nga manugon sa mga anak nga mga anak ayo sa ninyo og bahin na kanang ato ang habilin diha nga yuta o kana mga kalubihan o gatinga-tinga na silbi. Ang pautana labi na kung doon na specific nga years. Oo, ayaw bahin na forever. Alaka. Ilabi na ko na panalitang gatinga-tinga na mahadlo ka man magbalibad. Ilabi na ko na kay himalat yun nas papa. Ilabi na ko na himalat yun nas mama, di ba? Nga manugon pag yun ayaw bahina ang propiedad sulod sa 50 anyos. Pwede ba ni siya? Usan ni sa pangutana nga gisangot din sa ato ang programa sa Nuda Veritas. Ang general rule, yes, pwede god. Ilabi na kung manugon ang ato ang mga ginikanan, no? Ang ato ang mga inunta ancestor, ang ato ang mga kaliwatanan. So kitang mga anak, hadlok man ta kay mao man na atong tinuan nga mahadlok, mabalakata, nga gabaan, kalgon kita, tahod pud ta. Pero nagaingon ang balaod nga dili pod ipaabot na to sa 50 anyos. Ingon ko general rule og naay general rule nga pwede, no? Pero dili absolute nga pwede.
sa lagtod ka pagasulti, mahimo ba nga tahuron nato ang mga panugon ni mama or ni papa sa diha nga gatinga-tinga na siya. Pero dili pod ingon sa tibok na tong kinabuhi, di na gyud na bahinon. Mahimo nga bahinon ang propiedad. Basta dili lang mo sobra sa 20 anyos. Ang uban nga ni 10 years. Kinalang bahinon na. Unya ang magsugyot niya na kadto ng mga heredero nga kining kuya, ate, ato nang bahinon. Ayaw, kay nanugon ra bas papa ingon na di bahinon. Di ba? So, naay mga exceptional circumstance ni ini. Dili absolute. Panalitan ingon nga forever ang pagdili sa pagbahin, ayaw pod. Kaya ma-deprive pod ang kagayunan sa ato mga kaliwatan sa pagsunod. Ato timanan, ubos atong balaod, once mamatay ang ato ang mga ginikanan, ang ato mga ascendants, automatic ka na matransmit ang pagpanagya sa luna sa yuta from the moment of death. In other words, walay balaod nga magasupak nga dili nato na siya mahimo nga i-heredar o i-inherit silbi. Sa klaro lang, automatic kay gi-provide man kana sa ato nga balaod. Lamang lagi agi pagtahod sa atong mga kaliwatanan ingon sa nga dili bahinon, pero mahimo gud nga bahinon, pero agi pagrespeto basta kay dili lang siya mosubra sa 20 anyos maximum. Aray, sige. Morning usa sa ato ang gitagad nga pangutana dinhi sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Now, ipadala lang inyong pangutana dinhi kay ato nang hika-hikayon, ato kana nga tagaan og pagtagad, basahon ta kana, butang ilang ID dinhi sa ato nga programa Nuda Veritas. Gipangita nako tong ganina, pero anyway natiman-an ko man natong uban sa magud kay mag-apid-apid magud ang mag-refer pangutana. Anyway, kadto primero pangutana, direta sa kaduha ka pangutana nga atong hatagan og pagtagad dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Akong kumpare Ultra Frank nagreklamo nga sa kagamay nga sala sa akong anak, nakauban lang gumikan sa barkada, nakakawat og manok. Hala, okay lang Bisaya. Nakakawat og manok, ilang gidakop ang manok oh. Gibutan diri ilang gidakop ang manok, nadakpan og dugay gibuhian. Murag dili galing manok ang but ipasabot nini. Siguro kadtong mga nangawat manok o gibuhian. Unya wala man gani mo reklamo ang tag-iya. Makaturunganon ba ni Ultra Frank kining ato ning i-illustrate na sad og maayo, no? Kay kini gud may kalabutan man ni sa pagdakop sa mga suspitsado. Unya dayon gitaral dito sa prisuhan gitanggong. May bawan ni, and I think ang atong pipila ka mga kapulisan, ilabi na sa mga arresting officers or arresting team sa Philippine National Police. Mas nasayod gyud ni ini. Dili tanan, ako nagtuo ko nga naa pagpipilan nato ka mga kaigsunan nga mga pulis ang wa masayod sa procedure. Unsa man nga procedure? Ato ning klarohon na ay matawag nato nga 12-18-36 rule. Kuno ako masayop ato na ning nisgutan sa nangaging mga kapanahon, di ko lang madumduman o unsang mga panahon na to. Diyot lang ha. Kay kining diyot lang ha. Na mo gisi ko ani. Diyot lang ha. Okay. Now, di ko lang madumduman og unsa to nga panahon. Ha? Basta ka nakaisgot ko. Unsa gud ni nga rule? Ang rule gud ni mao katuya manok kaso. Kaso di nga manok nangawat og manok.
akong anak, kadyot lang, ako lang balik ko na, akong kumpare Ultra Frank nagreklamo nga sa kagamay nga sala sa akong anak. Kadyot lang ha. Ang iyang kumpare mo nagreklamo, nakauban lang gumikan sa barkada, nakakawat og manok, ilang gidakop. Unya katawan ng kainapil ang manok, ilang gidakop ang manok, nadakpan, og dugay gibuhian, og wala man gani mo reklamo ang tag-iya. Makaturungan nun ba ni Ultra Frank? Niya, para ni sa for educational purposes maning ato ang programa, may ato i-explain og mayo, pakitik note sab, tabang sa mugtimaan kay ang atong tumog og tuyo sa atong pagpadagan sa programa, mauman ang atong pag-edukar. Sa ato mga suki, sama kaninyo nga mga tigpaminaw, aron makahibalo mo, aron nga ma-empower ang inyong tagsa-tagsa ka mga inunta kaning kaalam og kahibaw, madugang-dugangan silbi. Now, akong ipasabot kaninyo, kining 12, 18 o 36 rule. Magamit kini siya or ang but ipasabot ni ini mao ang pagtinil sa ato ang mga nakasala sa balaod nga nadakpan sa atong kapulisan o gidala dito sa presuhan. Ang pagbutang nato sa presuhan o sa gidugayon sa panahon nga ato siyang tanggungon na ay balaod may tungod niya ini. Ang balaod, kung minor infraction, minor nga mga offense lamang, ang nabuhat para sama panalitan nini, nangawat og manok, theft ni, no? Oo. So, kung ingon nini panalitan ang sitwasyon, ang atong kapulisan, aware na niini, nga kung panalitan pangawat og manok, dili ni siya minor. Maguwang sa minor, no? Less grave nga offense kini part, criminal offense sa mga nangawat ilabi na kun manok atong gikawat. Sa to pa pila magkakauras nga ato siyang tanggungon ubos sa balaod nga gipatuman, din ang kapulisan nini mao ikuging nga mag-enforce, mao ikuging nga magpatuman. Alright. Tungod kay dili man ni gamay nga sala, kung manok tinuod ang iyang hilabtan na gikawat, so muluntad siya pagabilanggo sa presuhan silbi, magpuyo siya at least 18 ka oras. Nganong doon na may tagal, aron nga katagan og panahon ang atong kapulisan sa pag-investigate, aron makakuha ang atong kapulisan og inunta dugang pang mga information or maisip nga ebidensya aron nga miton kana nga supporting evidence sa pag-file og kaso batok sa nangawat og manok. So within 18 hours ang nangawat og manok kinahanglan filean. Kay kung dili nila masulbad na in 18 hours sa pag-investigate nining kaso sa pagpangawat, mahimo nga sumbalikan ang atong kapulisan sa pag-file og kaso tungod kay wa niya ma-file sulod sa 18 oras kay mao man kana ang atong balaod. Sa to pa pwede nga atong kapulisan ma-filean, masumbalikan sa kaso nga arbitrary detention. Mo nang atong kapulisan aware na ni ini, ilabi na sa mga investigator. Naibaon na sila ni ini that within 18 hours mag-agad sa gibugaton sa kaso nga nabuhat sa usa ka tawo, sulbaron gyud na og filean gyud nagsumbong sulod sa 18 oras. Mahimo nga dili masumbalikan ang ato ang mga investigator sa pag-file og kaso for arbitrary detention kung dunay waiver nga himuon sa nangawat kanang gitinil ninyo sa silda. Nga nagapamatuod, nga nagtugot, ikaw, nga mientras tanto wa pa mahuman ang investigation, sugot ka lang sa nga magpuyo ka diya sa presuhan, total libre man o kaon. Diba?
So pag humana na file din ritso, mo nang gitawag nila og kanang inquest, no? Kini usapon ni sa mga issue nga amot og natamdan ba o nakakatun na ba kamo nini, unsa man ang inquest proceedings. Di ba? Unsa man nahibawaan ninyo or wala. So kini anamunta ni basta nga ni kawat dili ni minor nga offense, theft kini with the intent to gain. Basta nga ni kawat mangawat kag usa ka butang, doon na kag plano nga mabulahan ka, intent to gain. So usa nini imong ilauya. So nakabulahan ka kay naka-ub-ub ka man og linat-an ng lauyas manok ka Bisaya. Di ba? Apan ang gidugayon sa imong pagkapreso panalitan Carmen Police Station, at least 18 oras imong pagtinil. Obligasyon sa ato ang mga kapulisan nga tumanon og tapuson ang investigasyon sulod sa 18 oras. Aron ma-filean siyang sumbong kanang gitawag natong inquest proceedings dito sa piskalya. Okay. Kung minor offense, ultra frank, panalitan karon, gamay ra gyud kayo, nakagaras lang sa liog. Kay gipakis lugar sa babae, na-excite man ang lalaki, ni kit-kit man sa liog. Oy, physical injuries, slight siguro kay lakra lang. Digid ingon nga, murag ungo ba nga magapaak sa liog nga dugo ang tuyo. Na kuan lang, butang tala minor. Okay? Pinakagamay, minor. Pila ka adlaw or pila ka oras ang iyang pagtanggong sa presuan so that they will be given a time. Kining atong mga police investigating team nga magkakandak og investigation. Tungod kay minor 12 ka oras. Paglapas niya na, kinahanglan buhian sila. Kinahanglan buhian sila. Daghang kayong gapangutan na nini, ultra frank akong anak na priso. Kunya dugay na, mga simana na karon. Wa man nila buhi Nan ba? So di na to mibawan, basin nag-sign sila o waiver. Okay? So 12 hours sa pinakagamay nga criminal infraction or offense. Mao gyapon ang procedure, paspasan ang investigation. Okay? So naay 12 hours, naay 18 hours nga atong gi-illustrate di pa lang dugay. Diri din ta mo paingon sa 36 hours. Now, ang 36 hours pila man 1 hour and a half day. Kapin sa adlaw. May tabo ni sa mga major nga mga criminal offenses. Homicide, murder, ingon na nga mga pangitabo, rape, daily acts of lasciviousness kay kana gamay ra na. So kining mga dagko nga krimen, ang akusado nga gadakpan sa atong kapulisan magpuyo maximum 36 hours. Sulod sa 36 minutos oras nga pagpuyo niya diya mismo sa silda, kinalan tumanon, kinalan tiwason sa mga investigator ang pagpahigayon og investigation, pailan din og sumbong aron dili siya masumbalikan sa kaso nga arbitrary detention. Article 125 sa Revised Penal Code. So ilan ang dalion? Pag humana na, inquest na sab, dadon ka na siya dito sa piskalya, imbestigahon, filean din siya og kaso nga criminal sa fiskal dito mismo sa korte. Ang inquest proceedings, diferensya ni sa mga gipangdakop nga uban nga matang sa krimen. Ang inquest nga ni, kung madunggan na to nga gi-inquest ti Pulano, kana nagpasabot nga dadakpan siya nga walay warrant of arrest. Pananglitan, naghantak mo diha, nagbaraha mo diha, daplin sa karsada, nagian mo sa atong kapulisan. Okay? Pag-agi sa kapulisan, tungod kay nagtung atong kapulisan, kara cross, hantak, etc. illegal man, gidakop mo. Kinahanglan pa ba warrant of arrest ang mga naghantak diha? Dili na. Mao na nga gi-inquest ka dayon diretso sa atong piskalya para ma-filean ka og sumbong. I hope na educate na mo na ini. Ha? Ang uban siguro mao man ang usay magsumbong nako, ma'am. Basin ang nganong nadugay ang imong anak diha sa
mao nga police station tungod siguro nagipapirma og waiver o nga wa pa man mahuman ang investigation basig usan na sa mga rason nganong naa pa na siya sa selda. Pero kana siya buhian gyud. Buhian gyud kana siya. Okay? Nala sige, ayop na nasabtan ninyo. Nasabtan ninyo. Ug jud lang ha. Og wa ninyo masabti na sige ha. Kajut lang ha. Namong kuan interview ba? Interview. Interview. Okay kajut. Lain mo sabtan nini og kuan celebrity ga interview hunta. Oh. Hay. Okay, nala sige, salamat kayo ha. Oh. Ayop na sabtan ninyo. Wa mo pasabte, masabte, let me know. Kay ato mamaning ato ang programa part dili ni TikTok nga gapanglaktod lamang. Dili ni siya vlog nga shortcut lamang ang istorya. Illustration nga tudo-tudo nga illustration para masabtan kay unsa may tuyo sa tong programang Nuda Veritas. Di ba ang pag-inform, pag-educate sama kaninyo nga naminaw. Kay kung namo ning paspasan, di masan mo makaapas, di masan mo makasabot. Pildir ba ta, no? Ang atong numero, wa mo gawas. Oo. Okay, nalapadayon ta din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulmonon. Ray Anthony Cabiltes, hello Kuya Frank, good afternoon, same as usual. Ingon pa niya. Gikan ni Haragyo Guelyope, Nuda Veritas, bayng hapon sir, og sa imong kaubanan diha, mangutana lang ko sir, pwede ba di ay dili magpaagi sa dalan nga proposed road mana og isa pa sinunod man ang maong yuta. Nakadumdum kong dunay nang utanan nini ba? Awan na to matibway. Ikaw man to siguro, no? Akong balikon ang pangutana. Mayng hapon sir, si Hara Guelyope. Mayng hapon Sir Frank og sa imong kaubanan diha, mangutana lang ko sir, pwede ba di ay dili magpaagi sa dalan nga proposed road mana og isa pa sinunod man ang maong yuta, dili man nila pinalit ang yuta kay kuno private property daw, dili man madalag hangyo barangay ang among igsuon og iyang asawa sa una makaagi pa sa nagbikil na dili na dayon mapaagi. Ingon raba sila sumbong bisag asa kay atubangon tamo sir. Unsa pod nga kaso ang moingon og magbantay lang gyud basig magmahay ramo. Aha. Sir, unsa among buhaton? Salamat, God bless you. Kini akong tanaw way duha-duha. Kabahin man ni sa isyu kung makaagi ba siya kay private property. Oo. Gitawag ni sa balaod na to og easement right of way. Okay. Dili automatic nga pwede ta makagamit sa mao nga agianan silbi o right of way. Naay mga rason sigun sa gilatid o gipasabot sa atong balaod mamhara. Ang katungod sa pag-agi pinasubay sa atong balaod pod. Panalitan. Way laing maagian ninyo. Unya naa mo magpuyo sa kinatiluwad ang bahin sa tibuok nga mga yuta diha nga gasikit-sikit ang mga balay. Na inserkuluhan kamo sa laing mga balay ug wa mo laing kalutsan pag-agi dito sa pikas nga exit nga karsada, gawas na nang imong gingon nga maagian man na kaniadto. Isipon ka na nga maoy pinakaduol nga agianan. Mao na ang requisite sa balaod sa easement sa right of way. Oo. Meaning nga kung panalitan, basta lang moagi ka diha. Unya wa ka ma-encirculuhi, wa ka palibuti, no? Wa ka alirungan sa uban nga mga estates, mga luna sa yuta.
makalusot kago dito sa laing agianan nga mas duol pa, mas dali pa kaayo, wa pay mga ero paglabay nimo nga di ka lakagon ug gukdon, unya mangita ka lang yung paagi nga diha ka mulabay tungod kay sa imong igsuon parinte baka na nimo. Dili ka na pwede. Kay ang balaod klaro. Primero, naa ka sa kinatiluod ang bahin, sa kinitibok ang luna siyuta nga daghang mga balay o lain-lain ang tag-iya sa mga propiedad. Unya, ikaduha nga requisite kinahanglan nga katurog yung labing duol nga agianan. Dabi karon og duna pay laing duol nga labaw pa ning imong gi-describe. So disqualified kita. Okay? Ang lain nga requirements least prejudicial sa tag-iya sa luna sa yuta. Amot ipasabot nga murabag dili kayo mapurisyo ang tag-iya sa luna sa yuta na nang paglabay-labay ninyo. Kinaamangoy uban nga mulabay diha pidpid sa atong kural o dili lang sa bungbong. O nya daig ma-outbalance nga ni ang mulabay, makatuko-tuko sa bungbong, dabi karon magdalag martilyo, gipakong ang maong bungbong. So, that alone constituted prejudicial dito mismo sa tag-iya sa maong luna sa yuta. Okay? Now, if you are being excluded with these requisites that I have mentioned earlier, therefore dili ta qualified. Labi na doon na kay laing kalutsan mamhara. Alright, balihon na itong sitwasyon. Kung panalitan, kana ragya ato maagian, mapugos ba nato ang tag-iya sa luna sa yuta? Kanang gitawag natog servant estate. Nga pwede na maagian? The answer is yes. Kay klaro ang balaod. Doon na tayo gitawag nga easement right of way. Pero naa na sa mga kondisyon. Ang usan na sa mga kondisyon except kung gidonate ang maong luna sa yuta na may uban god nga, kakapoy ba? I-donate ko na lang ni. Okay sab, no? Oo. So, pila ra ba di ka square meters ang kuan? Ako na ni. Mga 50 ka square meters. So, pwede na i-donate na niya. Pwede ba i-donate? Yes. Pwede siya magbayad ta. Pero ang requirement sa easement right of way, kung magbayad ta, ang i-describe sa balaod, kung magpabayad ang tag-iya sa luna sa yuta, proper indemnity. Ang sibot ipasabot sa proper indemnity. Sakto-sakto ra or sakto gayod ang pagbayad. Kay basin ba o kanap itong sinugarol nga style nga pili ako utang sir. Ako na 150 nga ako lang mag-down lang kog 50. Ang balance ako lang sunod si lisuran na no. So ingon na ang sitwasyon. Ingon na kinahanglan nga masabtan na ninyo og maayo. Kaya aron lugar nga makabantay, mulagin atong tuyo para ma-educate kita. Nga sa sunod nga panahon kung mutungha ka na nga problema, sa maplitan ni Ma'am Hara o ni Ma'am Gilyope. Mutungha ng panahon, kabantay na ta. Insakto ka ma'am, agi og barangay. Na-mention ni mong barangay, murag di na madalag barangay, di ba? So, ang atong pagabuhaton, kung init yun, lugar kay ikaw pa ang gihanggat nga dangop bisag asa kay atubangon ta mo. Akul ba kay nibay? Oo. And so, mangayo ka lang certification to file action sa barangay kapitan din dito ka mo gihusay aron mao ka na busy sa pag-file nato og kaso batok sa tag-iya sa luna sa yuta nga nagdumili sa pagpagamit niya sa maog nga yuta. Kaunta naa may gitagana nga proper indemnity. Ako nagtuo ko nga kung mao ka na ang the most convenient
the shortest way possible as an exit for the residents living inside. Pwede man mo mag-amot-amot nga pila ba'y mo gamit na itong mga silig nga nangamulabay diha. So kung palitan mag-offer siya mo ni ang presyo sa paggamit o niya mo nang gidagoyon. So mag-amot-amot mo, aron makaagi mo diya mismo sa luna sa yuta. Ang tag-iya sa luna sa yuta, dili makadumili, dili makabalibad ni ana, kay naatay balaod, easement right o buhi. Basta lang ang mga kondisyones kakong gi-mention are present. Nakuha ni mo, ma'am? Sige. In kasong doon na kay follow-up nga pangutana, ayaw pagduwa-duwa sa pagpadangat sa imong pangutana, si Ma'am Hara Gelyupi. Sige, salamat kay ma'am. I hope na kuha ni mo, no? Lain good basin magmahayra mo. Okay ne. Nagpabilin pa og istorya. Ingon ang sani? Sir, unsa pod nga kaso ang moingon og magbantay lang mo? Lang gyud basin magmahayra mo. Please. Mahimo ni siyang grave, least grave threats or light threats. Mag-agad lang ni sa mga sirkumstansya. Oo. Kay basin og gaingon siya na pero gagakos-gakos siya og Bible. Gapiyong-piyong pagyud ang mata kay nangadji kuno. So, light threats lang atoan na ma-file. Pero kung panalitan, gabuhi siya og pulong, nga basulan ra kini ninyo kining imong gibuhat. Unya gahawid og pistola, gahawid og samurai man panalitan, gawarawara diha mo sa imong atubangan, pwede na to na siya ma-filean og sumbong nga grave threats. Okay? So, mala nang ako ang ipapas pagpanumdum diha kanimo, ma'am, si Ma'am Hara. Amot, asa nga nito ka dapit, ma'am, gapuyo? Dodong Lagunero, sir, maayo nga pangutana. Okay. Si Dodong, wa mo tulog? Tingkatulog, Dodong, tingpahuay. Ganina ra ginigatan o sa Facebook na. May kuno nga pangutana. Kiniibong pangutana, kabahit sa easement right o buwi. Gikan ni Ma'am Hara Gelyupi. Si Ma'am Hara, wasan magpaybaw og asan ni siya dapit kapuyo. Naaraman ni naaman sa Facebook, so pasigtuan ni sa Amerika. And please take note, naka-Facebook ko ta, inunta na naagod ta sa internet, so makita ta bisan asang suuka sa kalibutan. Di ba? So salamat kay basin og wa man isaba ni Ma'am Hara. Anyway, mura ni duha ka pangutana ang easement right of way o katong pagpanginulga og unsa kuno nga kaso. Panalitan manghulga ang usa ka tawo. Okay. O diya tan-aw nimo sa usa ka tawo kana bitong talimoy mo gyud kayo. Makaingon ka man sa imong kagalingon, wala man ni panghinulga kay inano pa saon niya pagsumbag niya nako nga mubo man kayo. So dili ka makalaog imo nang filean og dako-dako grave threats. Pero mo lagi nang giingon nako. Magdala siya 105 nga kanyon unya ipatubang si imong simo diha. Nya buhi pag yun og istorya. Lain na po ang istorya. Sige. Okay. Arturo Assister. Good PM, Sir Frank. Namino ko sa imong programa og maayong mga advices. Salamat gyud kaayo. Actually, kinigod, amo manggipan ng kamutan. Every time nga doon ay mga pangutanang among madawat, amog yung tinghuon nga mapasabot. Kay para mapuslan. Unsay rason na mugna ang Nuda Veritas YouTube channel. Gumikan ana. Kay dili mi makatugot nga murag makawang lang bitaon tanan. Pag human ako istorya dinhi wala lang. Unya katong uban nga wa makadungog. Ibawan ko bang kanagapadangat sa pangutana usay di maminaw kay nakalakaw kapalit og tambal unsa pa diha. Di ba? So unsa may tabo di siya makaapas. Unya dayon og panahon nga iyang ma-review niya gumikan sa YouTube channel. Ma-educate gid mo din he. Mora man ang among tuyo.
Nuda Biritas, good PM Sir Frank, gikan sa Medina. Ask me, makahabol ba mi sa bahin sa among ginikanan nga nag-ingon man ilang eldest sibling na palit na daw niya o dili man niya pakita deed of absolute sale. Unsa may among buhaton karon, lima ka bahin sa 5 ka igsuon sa lamats. Binahinay ni sa property. Oo. Kini nga asmi makabalo makahabol ba mi sa bahin sa among ginikanan? Ang tubag, yes. Makahabol gid mo. Bisa pag-unsaon, nag-ingon man ang ilang eldest sibling na palit na daw niya. Unya dili man na iya ipakita ang deed of absolute sale. Naa may mga legal remedies na ini. Naa ay mga legal remedies. Na, I'll tell you. Ingon na ini nga dili makapakita. Unya yaw-yaw lang. Pwede na to na siya ipasabpoy na sa korte nga ipaproduce na to ang iyang absolute deed of sale. Taga Medina paminaw, no? Unya, as to the question nga ang share sa imong ginikanan, ma-inherit ba ninyo? Of course. Of course. Ang makadefeat, ang makawagtang lang sa iyahang efekto sa inyo pagpanagaya sa luna sa yuta, kung buhi pa at that time ang imuhang ginikanan na ay absolute deed of sale, so kita lugar magpailob ta kay desisyon kana sa atong ginikanan. Bisan og buhi kita adto mga panahon na, kung ang ginikanan magdesider sa pagbaligya sa luna sa yuta, pwede na para sa atong ginikanan. Kitang mga anak, wa tay katungod o wa tay kagahom sa paglabot-labot sa mga desisyon, ilabin na ng mga butanga. Klaro nga itong balaod nga nag-ingon nga ang katungod sa atong mga anak, ilabin na ang pagdispatsar, pagbaligya pananglitan sa mga propiedad, kung ang yun, maisip nga dili pa kumpleto. Incomplete right. Incoherent right. Mao na ang gipasabot sa atong balaod. Nga sa ato pa, nga wa tay labot. Onlooker lang ta. Kay ang nag-decide, kabahin sa pagbaligya, sa luna sa yuta, tawa pa man sa mga ginikanan. Alright. Ang presumption ini, mao, nga dunag yun may katungod sa pag-ukay ni ini. Basin og lamu-lamu lang ning istorya. Atong timan-an nga, kitang mga anak, ilabi na kung dunay propiedad ang atong ginikanan, naanatay katungod, pero incomplete lang katungod. Naanay gitawag nga, kanang silbing legitimate or bahin nga nakatatak para natong mga anak gikan sa ginikanan. Mawala lang ni kung mausab ang ununa sa atong ginikanan nga ibaligya, in this case gibaligya, para mapugos atong dangop kag abogado, wa ka man magpaybaw asa ni dapit, dangop kag abogado atong ipasabpuy na ang mao nga dokumento, ipaproduce nato kana nga dokumento. O, subpoena dosis tecum. Ang subpoena dosis tecum, it's all about documents. Mobito ng dosis tecum. Diba? Ang root word documents, dosis tecum. Atong ipasubpoena siya sa korte aron mapresentar ang absolute deed of sale. Kung dili mapresentar, sa ato pa naagyod may vested right sa pagsunod na ng maong luna sa yuta kabahin sa inyohang ginikanan. Ayop na sabtan nimo. Naatay remedy kay bugoy binugoy man naiamo alaging deed of sale. Ya, pwede ma ay dili binugoy man na. Dirita sa tarong, tinarong o dili binugoy nga mga pamagi. Panalitan. First step, i-refer na sa barangay kapitan. Ayaw dito sa korte. Adto sa kapitan. Kap, muni akong tuyo, Kap. Kini ka uyuan ba? Iksuon ni mama, papa. Muni.
Ako kap di magyug kumutuo unless i-presentar niya ang absolute deed of sale. So ang kapitan, ang lupon, before sa moabot sa kapitan, ang lupon maingon nga, pwede ba nga ma-produce nimo ang absolute deed of sale sa pagpamatuod? Okay? Naakabay kopya sa mao nga mother title at the same time. Pag-research diha, kay ang lain nga step na to, para gyud nga makabawi ka. Mag-adverse claim ka, mag-file ka og affidavit of adverse claim dito mismo sa Register of Deeds. I-cite ang mao nga certificate of title number kay para nga matan-aw na to didto, or at the same time it becomes a warning to everyone, to the whole world, nga kini maong luna sa yuta nga gipatuo nga gipalit na nila unya gaduduha kamo, naa diha warning kana nga questionable day kana og dili angay nga paliton o kinsay mag-interest. That's another remedy ha. One, go to the barangay kapitan. If there is no settlement in many occasion nga nagipatawag mo dito, sa di pa ka mangayo or matagaan ka na og certificate to file action, dool kag abogado mag-adverse claim ka. Worst comes to worst, go to court. Ipasabuin na nimo ang maong absolute deed of sale para mapresentar sa korte. Naklaro nimo? Good. Sige. Salamat gyud kayo para sa padangat sa mao nga pangutana. Kadiyot lang ha. Inom sa ta og tubig kay mao sining gisip-on itong pikas ilong. Ilog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Next nga pangutana atong hatagan og pagtagad ha. Kadiyot. Nahalin na sir 15 million. Kadiyot lang klaruhan ni unsa ni kining katong ganina? Be? Kadiyot lang. Last 3 digits akong okay, nahalin na. Unsa ibot ipasabot? Siya ang imong uyuan mo'y nahalinan? Og 15 million, dako-dako din nga property, 15 million. Na-deprive mo ni ana. So, ang kadyot lang, let me know og unsa ning halin. Nahalin 15 million gikan sa posisyon sa imong ginikanan paingon sa imong uyuan nga mo'y nakapalit, or napadagiya sa imong uyuan gibaligya sa laing tao na 15 million. Tanawa. Kay kung panalitan maingon ka nga 15 million ang paghalin gikan sa imong papa or sa mama ngadto sa iyang igsuon nga maoy nagaklaim na wa na gyud tay mahimo nana. Ngano man, buhi pa man sila o nya nag-decide sila sa pagbaligya. So, doon na gid siguro kasulatan nila. Doon na sila kasulatan. Ilabi na kung makaingon ka nga 15 million, and then where did you get that information? Naabay prueba nga nahitabog yan ang pinalitay, so naa ka ng absolute deed of sale, or na-intrigar na kini na baligyan ni sa laing tao. Pwede man ni matrace ninyo? Pwede man ni matrace? Why do pwede ni matrace ninyo? Ano man, naikatungod ka mo kay sumusunod ka mo? Pwede ka mo makaklaim ni ini. Magkinon sa panahon, I think kung namino mo panalitan karon, nakatutok mo kanunay din last recourse na to nini, pailan na to kriminal nga sumbong.
ipaistapa ta ang imuhang uyuan nga mo'y nakapalit. Kay gibaligyan niya, gipanapi ka na ha, assuming nga lamlam katong iyang giingon nga deed of sale, pero wala day deed of sale. Except kung maingon ka karon nakakita ko sa mao nga deed of sale. Okay? Sige. Kadyot lang ha. Next nga pangutana. Nabaligya na sa eldest sa laing tao. Kadyot lang ha. Lain na sabning nga number. Abi nila og di ko makabantay sa number. Katong kanina lahi man to nga number. Niya sa yes sir. Nayo sa yes sir. Ambot on sibot pasabot sa yes sir dito ba sa kuan? Gusto ninyo og padakon gini nga kaso magastuhan gid lugar mo. Ang suggestion sa doktor ipa-shock wave. Uy, unsa na ba ni? Okay ra ba ang shock wave sir? Nga tigulang naman siya 77 ng edad. Ginoo ko kini nga unsa ba kini imong pangutana ipa-shock wave? Dili na ko ni hakom na ko unsa na di na ko mahakop nga ba ibot nimo ipasabot sa mga pangutana ba. Oo. Diyot lang ha kay basig do na pala inire. Nagsubli-subli na halin na sir 15 million. Kung argibyado gyud mo na gunay sulbad god di man na mawala nga walay sulbad. Ang tinuod, kung ang problema inyong pataod-tawran, padugay-dugayan na, wag ite nada na. Kaya ga-assume naman na sila nga ilang na yun na tanan. Alright, jot lang ha. Kajot lang ha. Next, si Ramonito Aberion. Good afternoon, Sir Frank. Always watching your Noda Veritas program. Na may mo ang gipadala dire ganina, no? Si Rica Biltis de. Hello, Kuya Frank. Good afternoon. Same as usual. Nagasunod yun sila kanunay diri sa ato nga programa. Tanang mga problema din ibabaw sa kalibutan kung ayuhon lagyan nato, no? Atong tindabanon pagsabot o pag-examine sa tanang mga facts sa mao nga kaso part makakita magitag remedy ni ana. Oo, limestone minaw pinagi lang sa radyo ay si Lula Ana. Sige. Kaganin na nakasaad ko nga dunay ang tinuod gipangita na kong pangutana pero na wala didto akong giukay ang file. Tingala ko nga nung nga nawala. Anyway, mauni karon ang usa sa pangutana ang ingon ko nga relevant sa December or sa Pasko. Unsa man nangutana ang usa ka hingtungdan. Ultra Frank, ma-recall ko man. Ultra Frank, ako ba na dugay nagatrabaho sa usa ka arang-arang nga kompanya. Panahon sa December, maghatag siya og 14-month pay. Alright. Pero, dili tanan cash, kundili 90% goods ang ilahang madawat sa 14-month pay. Pwede ba ni siya, Ultra Frank? The answer is yes. Oo. Tingala sila nga ingunana. Tungod kay ang 14-month pay, discretion ka na sa mga kumpanya lamang. You cannot question the generosity of the company by giving you such privilege to receive the 14-month pay. Tungod kay watay balaod nga nag-provide niya na. Ang exception lang na kung provided ka na ubos sa CBA kung doon na tayo collective bargaining agreement. Unya dito sa CBA, pwede na to cash yun ha. Ingon lugar tanan na, unya na aprobahan. Pero kung discretion sa kompanya, na ay kompanya, koreka, na ay mga kompanya, ilabi na sa mga inunta ka ng dagko nga mga kompanya, nga mag-afford sila 15-month pay, 16-month pay. Hanto garon, ako ni bawan, bisan og pandemic. Up to 18-month pay, labi na kung dako-dako ang ginansya.
Nahulog og every other month, doon na sila bonus. That can be considered as a bonus. Why? Because there is no law that provides nga ingon ini. So, kung mingon tag bonus, that is out of love, out of generosity, out of charity sa tag-iya sa mao nga sapi sa mga dagkong kompanya. So kung mangatag na sila og sinako nga mga simento, dawatan na lang. Pero kung panalitan na sa CBA na siya, mapugos gina sila paghatag og cash, ilabi na kung provided dito sa collective bargaining agreement nga nag-ingon nga cash gyud. Ang klaro nga dili pwede ma-substitute og goods. Dili pwede nga kanang sinako nga unsa diha ang 13-month pay. Kay ang presumption na sa balaod, 13-month pay, balaod ka na, gawas nga di ta makalikay kay obligasyon ka na sa paghatag og 13-month pay, so cash gyud ka na siya. Pero kung mabot sa 14th month, 15th, 16th, 17th, and 18th month pay, unsay magkakitabo na pwede. Kay optional kana on the part sa mga tag-iya sa kumpanya. Ang exception lang ni ana part kon na ay collective bargaining agreement that provides otherwise. Wala natin kung pananog oras din sa atong pagpadagan sa atong programa. Ipadangat na ang inyong mga pangutana, no? Aron nga mabasa nato na puhon dinhi sa atong pagpadagan sa atong tulumanon Wednesday pohon, no? Wednesday pohon ang next natong episode sa atong pagpadagan sa atong tulumanon ang Nuda Veritas. Atong basahon ang hilisgutan ni Ma'am karong gabi alas 6 ang takdas kagabion sa programang Kalipay nga Mulahutay. Mao ning mosunod. Ang kinabuhi sa makasasala, miserable ani nga kalibutan og imperno sa sunod nga kalibutan. Usbon ko. Ang kinabuhi sa makasasala, miserable ani nga kalibutan og imperno sa sunod nga kalibutan. Part, madungog ninyo ni alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra uban ni Ma'am Girlie sa programang Kalipay nga Mulahutay. Uban ni Ricky Langga tungkoy karapuna sa atong pagpanaguban sa Nuda Veritas program. Kami magpasalamat, careful kay murag 15 ang kasong COVID karong adlaw. Ang kadaugan sa Dios lamang nagikan. Maayong hapon.